dahil baka magalit na tong mga nagbabantay sa atin na naka 100 na. Magandang araw po. Totoo pong magandang araw na to dahil lumabas na po ang kauna-unahang survey sa napakatagal po nating hinihintay, no? Yung approval rating ng ating Pangulong Duterte. Palakpakan po tayo lahat. 91%, napakataas po. Mula po to sa survey, nilabas po ngayon ng Pulse Asia. 91%, kada 10 Pilipino ay approve na approve ang pamamalakad nito ni Pangulong Duterte. Trust rating, ang trust rating po ng ating Pangulo ay 91% din po. Yung pong nag-approve po ng panunungkulan ni Pangulong Duterte ay nagtitiwala rin sa Pangulong Duterte. Ito po ang, teka po, sobra na ko ng excitement. Yan po ang paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, masayang-masaya po kami ngayon. Kung bago ka pa lang, para kaming nasa piyesta. Mag-subscribe ka na dahil dito sa channel na to, masaya kami pag lumalabas ang totoong pulso ng taong bayan. Mabuhay po kayo sa Pulse Asia. Ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Masayang-masaya po tayo sa mga hindi pa po nakakabalita. Talagang very good po ang ating araw. Ngayong araw na to, congratulations po. Ito po, no, yung resulta ng walang puknat, mayat-maya na pagbatikos po ng mga dilawan, ng mga pulahan, ng mga nasa tagiliran, nasa laylayan, nasa mga at kung saan-saan pa po, no. Ito na po yung lumabas na po yung resulta. Ang mga Pilipino po, natutuwa po ako. Alam nyo, yung naapektuhan din ako eh. Yung araw-araw, kada magbubukas ka ng dyaryo, lahat ng batikos, no, inaabot na. Alam naman natin na yung mga batikos na yan, sa lahat ng mga traditional na media, dyaryo, sa television, sa mga balita, alam naman po natin lahat yan na yan ay marami dyan ay maliit na bagay, pinalalaki para lang pasamain yung ating gobyerno, no? Pero alam po ninyo, ito po ay panahon po talaga ngayon ng matatalino na po ang mga Pilipino. Congratulations, hindi lang po kay Pangulong Duterte, congratulations po sa mamamayang Pilipino dahil hindi na po nadadala, no, ng araw-araw mayat-maya na paninira ng mga traditional media, araw-araw mayat-maya na paninira ng dilawan, ng mga pulahan, ng mga nasa laylayan, ng mga nasa likuran, na kahit saan pa kayong parte ng mundo. Napakasaya po, no, na talagang ito na po yung bunga eh. Yan sinasabi ko nga, hindi po naghihintay talaga ako ng ganito eh. Kasi akala nung mga naninira kay Pangulong Duterte, kahit na alam naman nating kasinungalingan na yung mga binibintang nila, akala nila, basta inulit-ulit nila, maniniwala na yung taong bayan. Congratulations po, ang taas na po ng pang-intindi ng mamamayang Pilipino. Alam na po nilang isegregate ang basura. Ang basura sa mga kayamanan, no? Alam na po nila na kung paano itatapon ang mga basurang dilawan at kung paano po i-appreciate yung mga ginagawang kabutihan ng ating pamahalaan. Totoo po yan. Nagpapasalamat po ko. Tumaas na po, no? Antas na po ng antas ng ating yung hindi na tayo madadaya, hindi na tayo maluloko. Akala kasi nila talagang ulit-ulitin mo lang tangay ang mga Pilipino. Tapos na po yung 30 taon na pagiging tanga. Tapos na po yung 30 taon na, mahigit 30 taon na sunod-sunuran sa media. Tapos na po yung paghahari ninyo, no? Ito na po yung kagustuhan ng mamamayan na nanaig. Wala pong puknat.
No, sabi ko nga sa inyo, ito lang ang tanging Vice President na araw-araw may puna. Pati ba yung beep card? Yung beep card, Vice President ka ng Pilipinas, no? Babanatan mo yung issue ng beep card na mahal yung beep card. Eh, hindi lang beep card yung mahal. Marami pong mahal, Madam Leni, no? Mahal na mahal po ng bayan, no? Mahal na mahal po ng mamamayang Pilipino si Pangulong Duterte. Wala po akong naririnig na ganito katataas na approval rating. Sa lahat po ng Pangulo, magbigay po kayo sa akin. Mula po mula nung naging Pangulo si Aguinaldo, wala pong approval rating na katulad nito, no? Nilahat ko na, mula kay Aguinaldo hanggang ngayon, wala pong ganito kataas. 91%. Alam niyo po, hindi po hindi po small time na survey ito. Dalawa lang po ang kinikilala kong survey company dito sa Pilipinas. SWS at saka Pulse Asia. Kahit po masama ang loob ko sa SWS, sa mga nilalabas nila na lately, na alam naman natin na yung mga pinalalabas nila, tagutom, di ba? Hine-headline nila na tagutom yung SWS. Totoo naman po yun. Pero hindi po kagagawa ni Pangulong Duterte yan. Pero gusto nilang iugnay. Pag nagsuri yung mga dilawan, yung kagutuman ng mga Pilipino, ay kagagawan ni Pangulong Duterte. Hindi po alam na po ng mga Pilipino, no? Na hindi po totoo na itong mga kagutuman, kawalan ng trabaho, pandemic po yan. Hindi nyo na po maluloko no? Wala na po, hindi na po kami babalik doon sa panahon na kayo lang ang pinakikinggan, kayo lang ang tama. Meron na pong mga tao na nagsasabi ng isa pang tama. Halatang halata kasi yung panluloko ninyo. Saan ka nakakita, no? Talagang hindi na simpleng fake news, panluloko na. Saan ka nakakita na dating basura? Yun talaga hindi ko makakalimutan na ginawa ninyo Yung ginagawa niyong tanga yung mga Pilipino. Dating basurahan, nilinis, pinaganda, inakusahan niyo yung naglinis at nagpaganda ng paninira ng kalikasan. Talagang nagtanim po yun. Pag yun pa naman, yun nasaksihan po ng mga Pilipino yan. Nakita nila, nakumpara nila. Dumadaan po yung mga Pilipino dyan sa Roas Boulevard. Akalaan nyo sabihin nyo na paninira ng kalikasan. Yung tanggalan mo ng basura at pagandahin mo yung Manila Bay. Kaya po wala na naniniwala sa inyo. Ang tanong, no? Ang huhusay nila sa media, ang huhusay nila mag-hocus-pocus. Paano kaya ang ginagawa ngayon? Dito sa Twitter po kasi itong ito pong Twitter, dito po sila namamayagpag yung mga dilawan. Sabi nga kasi hindi natin pinapasok yung Twitter Ako mag-isa lang ako, lagi kong binabanatan yung mga yan Maganda sigurong i-feature din natin, no? Ito pong mga dilawan na to, paano po sila nag-react, no? Dito sa napakataas na survey. Teka muna pala. Ikumpara naman natin si Leni. Si Leni po, ang approval rating po ni Leni ay 57%. 57%, ikumpara nyo po sa 91%. At ang trust rating, yung naniniwala po na si Leni ay katiwa-tiwala, mapagkakatiwalaan. 50%. Alam nyo po nag-aral naman tayo lahat, di ba? Pag 5 out of 10 lang ang nakuha mo sa quiz o sa test, kalahati lang yan po kasi alam natin yan, pag nakakalahati ka, pasa ka di ba? Si Leni po, pasang-awa. Yun po 75 po yun Teacher yung misis ko, tama ba ma'am? Pagka bakalahati, 75 ang grade mo? 75. Si Pangulong Duterte, kung 91%, baka yung grade niyan, yung grade kasi araw po ng mga guro ngayon
Pag yung 91% ang nakuha mo na raw score, aba, hindi lang po simpleng pasa yan. Baka ang grade mo sa card niyan, 98 or 99. Ganyan po kataas ang ating Pangulong Duterte. Si Leni Robredo. Yan po yung mga pasang-awa. Kalahati lang. Kalahati lang score mo. Kalahati lang ng mga Pilipino ang naniniwala kay Leni Robredo. So, kahit na ano po, at siya, isa sa pinakamababa. Mas mataas si Tito Soto, Senate President. Mas mataas pa si Congressman Alan Peter Cayetano bilang Speaker of the House. Hindi po ba dapat sikat yung Vice President eh? Dapat pangalawa yan sa rating kung maganda yung performance. Alam na po natin kung bakit siya kulelat. Sa apat na pinakamataas na pinuno ng pamahalaan sa Pilipinas. Ang apat pong pinakamataas na pinuno, Presidente, Vice President, Senate President at Speaker of the House, ang pinakamababa po ay si Leni Robredo, ang ating Vice President. Kawawa naman po, no? Yan po ang sinapit. Ngayon, magagaling pong mag-ano yan eh. Di ba kung titignan natin, nakakaawa na, no? Pero magagaling po yung media arm niyan eh. Tignan po natin kung paano nila malulusutan sa Twitter, no? Magbasa po tayo ng mga Twitter ng mga tao na to. Paano po nila nalulusutan itong nakakahiya nilang rating ng kanilang pinakamataas na pinuno na si Leni Robredo. Tignan po natin. Ito po, ang pinakasandalan po ng mga dilawan po rito sa Twitter. Itong si Pinoy Ako Vlog. No? Bakit si Pinoy Ako Vlog? Lahat ba nanggagaling sa kanya yung tweet? Hindi po. Pag yan binasa mo, lahat na ng tweet ng dilawan. Kasi, yan ang numero unong full-time yata yan eh, na taga-social media nila. Kasi walang ginagawa. Lahat ng mga tweet ng dilawan, nire-retweet niya. At meron din siyang mga sarili niyang tweet. Yan po, ito yata yung hindi kagandahan din. Ewan ko ba rito sa mga kumakalabang kay Pangulong Duterte, bakit panay hindi kagandahan? Si Pinoy Ako Vlog, yun siya si Lober. Lober ba yun? Hindi ko naman kinikilala yun. Pero gusto ko lang kasing makita, no? Akala ko maghihinagpis na itong mga to eh. Titignan po natin kung paano nila pinangangatwiranan ngayon yung kanilang kasawian. Kasawian po kasi nila yan eh. Alam po ninyo, nagsisisihan na po yung mga dilawan ngayon para ko na nakinikinita. Ano nangyari? Araw-araw natin binabanatan si Duterte. Araw-araw. Baka naman yung mga binabayaran natin hindi nagtatrabaho. Ang dami natin binabayaran. Ang dami nating media na kadikit. Pinipinance tayo. Baka magalit na sa atin yung mga oligarkong nagpipinance sa atin. Ang mahal ng binibigay sa atin. Ano ba nangyayari? Asan na yung mga media natin? Jober pala. Lober tuloy. Jober. Oh. Asan na yung mga media na binabaya? Baka nagsisisiyan na yan di ba? Ngayon. Araw-araw Araw-araw, headline sa media. Yung pambabatikos nila kay Pangulong Duterte, nasobrahan nga yata ng media coverage yung pambabatikos Nawala na ng epekto. Alam niyo po yun? Yung paulit-ulit na pagsisinungaling, akala nila maniniwala yung tao, pero hindi Yung paulit-ulit na pagsisinungaling, parang the boy who cries wolf. Hindi na talaga naniniwala yung mga tao dahil paulit-ulit nyo na niloloko, hindi naman mga bobo yung mga Pilipino. Di ba? Tignan po natin, binuksan ko lang po yung tweet ni Jober, yung pong ako vlog. Anong tawag doon? Naku, hindi pala to. Muntik na ako. Mga chicks yung nakita ko ron. Teka, mali. Buti hindi ko pa na-share.
Muntik na tayong madali ng aking esposa. Okay, share lang natin tong mga Twitter ng mga dilawan. Tingnan lang natin kung sila ba ay naghihinagpis ngayon o ano ang kanilang nararamdaman ngayong to. Masaya po to. Masaya po ako ngayon. Okay. Teka. Ito po yung kay ano na lang, ito na lang kay Jober na lang. Jober ba to? To Pinoy Ako Vlog yan. Yang Pinoy Ako Vlog na yan. Yan ang ating mga babasahin yung komento ng mga dilawang vloggers. Okay. Eto, meron sila rito. At sino naman nag-survey sa Pulse Asia? Aba, kino-question nyo yung Pulse Asia, mga kapatid. Hindi po pwedeng questionin yung Pulse Asia na yan. Hindi pa kayo dilawan, may Pulse Asia na. At yan ay isa sa dyan na mawawala ang kredibilidad mo. Pinoy Ako Vlog. Pag question mo yung survey ng Pulse Asia, dyan na walang lalong maniniwala sa'yo. Ibig mo sabihin, porket hindi pabor sa'yo, kahit na yan. Hindi pa yata, yung Pulse Asia, napakatagal na pong pinagtitiwalaan ng mga Pilipino yan. Lahat po ng dyaryo, no? Pag nilabas po ng Pulse Asia, pinaniniwalaan po nila. Scientific po ang research niya, ang survey niyan. Etong sasabihin nito ni Pinoy Ako Vlog at sino naman ang nag-survey sa Pulse Asia? Oh, mali yan. Eto pa oh. Hindi ko alam kung nakikita po ninyo to. Meron siya nilabas dito. Ayan. Yung picture na yan. Ang sabi ni Pinoy Ako Vlog, eto rin, 91% na lang ang Dolomite. Tanyo? Ha? Imbis na sila ay masaktan, ano yung panila? Paninira na naman. Alam na po natin to, hindi po to. Ito po yung mga fake news na pinalalabas nito mga dilawan. 91% na lang daw ang Dolomite sa Manila Bay. Yan po. No? Ganyan po nila tinitignan. Okay, ano pa ba? Pinoy Ako Vlog, I agree. So, niretweet niya to. Niretweet niya to, hindi ko kilala tong Gideon Lasco. Pero maganda yung pagkakasabi rito ni Gideon Lasco, no? Okay. In the middle of the pandemic, the success of a president should be measured in terms of lives and livelihoods, not approval ratings. Ayan po ang sinasabi, no? In the middle of pandemic, the success of the president should not be measured in terms of lives and livelihoods. In terms of lives and livelihoods, not approval ratings. Ano po ibig sabihin yan, no? Huwag daw natin titignan yung approval rating. Dahil pag approval rating ang tinignan natin, lugi sila, di ba? Yun yung ibig sabihin lang yan, mga kapatid, eh. Okay, pag sa kanila kasi, pag sila pinaburan, pag pinaburan po sila ng mga survey, gustong-gusto nilang ilabas. Pero pag ang pinapaboran ng survey si Pangulong Duterte, ayaw na ayaw po nila. No? Yan po yung mga dilawan. Okay, tignan po natin ha. Suriin po natin to. Yung sinabi na to. Ayan, no? In the middle of pandemic, the success of president should be measured in terms of lives and livelihoods, not approval ratings. O edi sukatin natin yung lives at livelihoods ng mga tao. Ang gusto po nilang sabihin, sukatin nyo ngayon at marami nagugutom ngayon. So ibibintang na naman nila kay President Duterte na yun ang sukatan, yung maraming nagugutom ngayon, yan yung legacy ni Pangulong Duterte. Hindi po totoo yan.
Hindi nyo na nga nabubula eh. Ngayon, bubulahin nyo na naman. Yung isa, ang sinabi kanina ni Jober, ang sinabi niya kanina, 91% na lang daw yung nakalatag na Dolomite sa Dolomite Beach. Talagang tinutuloy pa rin nila yung mga kasinungalingan. Ito naman, sinasabi nila na si Pangulong Duterte dapat hindi daw susukatin sa mga survey o approval rating. Saan mo susukatin yung Pangulo ng Pilipinas? Di ba? Ang tanong, yung lives and livelihoods, saan nyo sinusukat yan? Bakit yung SWS ang nagsabi na maraming nagugutom na Pilipino? Bakit pinaniniwalaan ninyo? At sinusukat nyo ron si Pangulong Duterte. Pero pag approval rating, kahit pala'y nagugutom na Pilipino, alam nila. Alam naman natin na marami nagugutom na Pilipino. Pero ang pagkakaiba, yung nagugutom na Pilipino, alam nila na hindi si Pangulong Duterte ang dahilan ng kanilang kagutuman. Kung hindi, pandemya. Okay, basa pa po tayo ha. Nakakatawa po itong mga tweet nito ni Ako Ito. Pinoy Ako Vlog. Eto yung sinasabi nila eh. Kinakantsawan po nila si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, namumulitika kasi si Lenny, no? Politika kasi ng politika, kaya bagsak. Ito sinabi, 57% lang yung approval mo kasi wala ka nang ginawa kundi mamulitika na mamulitika. Yan yung sabi ni Roque kay Lenny. Di ba? Tama, hindi? Tama yun. Kasi kaya kung pasang-awa ka lang eh. Dahil eto naman ang sagot nila. Pamumulitika ba to? Pre-PPE sets? Teka, tignan ko lang kung nagkikita-kita tayo. Ayan. Ang sabi nila, pamumulitika ba yan? Pre-PPE sets for frontliners, free shuttle service, free dormitories, COVID testing kits, gadget videos for distance learning, community mart, job site for unemployed Filipinos, online platform for small business, recommendations for better COVID response. Pamumulitika ba yan? Di ba? Magandang tanong. Eto, hindi to pamumulitika. Yan ay pagtulong ng kakapiranggot na pinalalaki nyo. Ano ang pamumulitika? Ang pamumulitika, yung nagsusona ka halos araw-araw at araw-araw kang bumabatikos. Hindi naman pinupuna yan, natutuwa. Alam mo ba, natuwa yung Pangulo? Di ba may tinanggal pa yung Pangulo na cabinet member niya? Bakit niya tinanggal? Sabi ng Pangulo, hindi to panahon na sisiraan mo yung Vice President. Mabuti nga, tumutulong eh. Di ba tumulong si Lenny, maliliit na bagay na yan? Hindi yan pinupunan ni Pangulong Duterte. Ang pinupunan ni Pangulong Duterte, ang pinupunan ni Roque na pamumulitika, yung araw-araw nyong pagbanat, yung araw-araw ninyo na pagbatikos, yung po yung pamumulitika, hindi yung kakapiranggut nyong pagtulong. Yung kapiranggut nyong ang pagtulong, ginagawa nyo pang politika, pinagmamalaki nyo. Ilan lang ba yun na pamahagi ninyo? Dapat nga, tanggalin na sa inyo yung pondo na yan para totoong makatulong sa tao. Okay, ano pa? Pinagmalaki, eto. Pinoy Ako Vlog, retweeted. VP Lenny Robredo maintains majority trust approval ratings. Tignan nyo kung paano nila laruin yung mga data. Mga sinungaling talaga to no? 57% approval rating, 50% trust rating. Pero, anong pinalalabas nila? Majority trust approval rating. Hindi nila pinapakita kay Pangulong Duterte. Kasi kay Pangulong Duterte, 91%. Pareho. Kay Lenny Robredo, 57%, 50%. Ngayon, ang sasabihin nila, majority daw ng Pilipino ay approve sa pamamahala ni Lenny Robredo. Ganyan po
katigas ang pagmumukha ng mga to, no? 57% tsaka 50%. Si Pangulong Duterte, 91%. Pero, i-ignore nila si Pangulong Duterte, ipapakita lang nila na sila ay majority ng Pilipino ay approve sa ginagawa ni Leni Robredo. Ganun po, kakakapal ang mukha ng mga taong ito kung paano sila mag-manipulate ng mga data. No? Nakakaawa po. Actually, naawa ko sa kanila eh. Pagmamalaki pa nila si Leni Robredo ay mataas. Majority raw ay gusto siguro kung ikukumpara nyo sa mga survey ni GMA, ni Noynoy Aquino, di ko alam kung sino sa kanila ni Noynoy mas mataas. Pero ang ikinukumpara ninyo, lagi, yung performance ni Pangulong Duterte, bakit ngayon hindi nyo maikumpara tong approval rating ni Pangulong Duterte? Di ba lagi nyo kinukumpara? Mas magaling magsalita si Leni Robredo. Mas mahusay yung mga pinapakita, yung mga suggestions ni Leni Robredo kaysa sa Pangulo. Ngayon, ipakita nyo, mas mataas yung rating ni Pangulong. Bakit hindi nyo masabi, may kumpara yung approval rating ni Pangulong Duterte kay Leni Robredo? Nakakahiya kayo. Halos bagsak na nga, 50% na nga. Nahihiya ako para sa mga dilawan na to. Eto ang sabi. Eto yatang Nicole Curato na to ay dilawan din. Di ko kilala to mga to eh. P.S. I don't doubt the integrity of this survey. Di ba? We can debate survey methods and how to interpret data, but to dismiss this as fake obscures rather than confront the issue of Duterte's enduring popularity. Yan yung pinoproblema ngayon ng mga dilawan. Bakit hanggang ngayon ay napaka-popular ni Pangulong Duterte? Taliwas sa kanilang mga sinasabi. Meron pa silang sinabi kahapon, di ba? Na yung sa FB issue, na pinatanggal ng FB yung mga pro-government site, sinakyan nila yun. Sinasabi nila, yung popularity daw ni Pangulong Duterte ay peke. Eto ang peke, 91%. Ganyan po kapeke yung popularity ni Pangulong Duterte. 91% ng Pilipino ay may approval rating at trust rating si Pangulong Duterte. Ngayon kayo magsabi na peke yung approval rate ay yung popularity. Okay. Sabi pa, you are wrong. Nakakatawa talaga itong mga to eh. In the middle of the pandemic, the success of president should be measured in terms of lives and livelihood, not approval ratings. Eto, sinisiraan na naman nila. Sinisiraan na naman nila yung etong Dolomite Beach. Samantalang kaya talagang wala nahihita rito sa mga to. Pati yung pagbubukas ng tourism sa Boracay at sa Luneta. Sa Luneta. Boracay at sa Baguio ay kinakantsawan na rin nila. Nakakaawa na po. Eto malupit. Si Harvey K. Isa rin to sa mga Si Harvey K. Niretweet din ni Pinoy Ako Vlog. Isa rin to sa mga dakilang dilawan. Ano sabi ni Harvey K? Sabi ni Roque, pamumulitika raw ang inatupag ni BP Leni sa panahon ng pandemya. Pamumulitika na ba ngayon ang pagtulong sa ating mga frontliners? Gaya ng pagbibigay sa kanila ng PPEs, food package, libreng dormitory at libreng sakay. Hindi po pamumulitika yan. Yan po ay pagiging epal. Epal po yan. Maliliit na bagay lang yung ginagawa. Ang pamumulitika, yung araw-araw na pamumuna, yung araw-araw na pagsusona ni BP Leni. So, nakakahiya po. Nakakahiya na po etong ginagawa ng mga dilawan para maipagtanggol yung
kanilang kababaan sa rating. Okay, ito pa isa. WTF, what the F, big trust. Hindi siya naniniwala sa survey na 91% ay mayroong ay nagtitiwala sa ating Pangulo. Ito talagang pinakabulok na katwiran, no? Kay Mara Cepeda. VP Leni Robredo's spokes Barry Gutierrez on President Espoksari's request that the VP's latest Pulse Asia rating shows Filipinos don't like politicking during the pandemic. Tama naman, kaya nga karamihan pa rin ng ating mga kababayan, suportado pa rin si VP Leni. Grabe, no? Ang tindi nila mag-twist. Di ba sinabi niya, no? Okay, kita sa survey. Ha? Okay na po yan. Narindi na po ako. Binabasa ko pa lang eh. Binabasa ko pa lang, nakakarindi na itong mga to eh, no? Okay. Tigilan na po natin itong tong pagbabasa sa tweet ng mga dilawan. Nakakarindi pala, no? Babasahin mo pala, naririndi ka na.